Hi guys, good morning. So nandito po tayo ngayon sa ating pugo. So ito po yung napisa nung July 7, no? July 6, July 7. So nasa ano na sila ngayon, 2 to 3 days. Merong isa dito. Ito yung dahilan kung bakit ganito is nagkaroon ng yung week yung yung sisiw. Ayan, o merong iba, merong inbreeding, kaya ganito yung nagiging resulta, no? Or merong line breeding. So pag ganito yung i-breed mo guys, yung magkapatid lang, hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng ganito na mahina yung sisiw. Pero hindi muna natin to dito muna to. Ayan. So ito yung mga napisa na guys. So ito na po sila lahat. Nasa 200 plus na lang. 290 o 280. No? So pag ganitong stage ng guys, ng pugo, pag nasa 1 to 5 days, so medyo critical yung kanilang kondisyon, no? Pero pag nalampasan mo yan guys, yung pugo, libre na yon, libre na yun. Depende na lang kung sila ay matabunan or sila ay magkukumpul-kumpulan, no? Pag ganito yung guys, dalawa yung ilaw ko, nasa tag 50 watts. So bali saktuhan lang din to kasi yung area nila is maliit din naman. Saktong-sakto lang din sa ganito. For lang sila dito guys, nasa 1 to 2 weeks, no? So after dito, pag nagka 2 weeks na sila dito sa cage na to, ililipat na natin doon sa bago. Doon. So meron tayong cage doon na medyo malaki at open, no? Kasi pag nasa na sila, nasa 2 weeks na, magkakaroon na to ng balahibo o yung pakpak. So pwede na silang walang ilaw kasi hindi na sila lalamigin, no? At kung yung ilaw yung meron naman tayong ilaw na ganyan, no? So kahit gabi makakain din sila. So ito pala yung guys natin na mga pugo. So nandun banda sa dulo, nandun yung breeder natin. At kakatapos lang din natin silang malinisan yung ipot, no? Pinalitan natin ng bagong newspaper. Ayan. So meron talaga guys na mga ganito, yung mahina. Pero normal lang po 'yon kasi hindi naman talaga totally 100% na sila ay perfect na lalabas galing doon sa shell. So asahan mo na yan na merong mga ganyan na weak na sisiw, no? O bird. So yung iba nandun pa kasi open kasi to yung yung kulungan nila. Pero pag i-close ko na to, mamaya na sila. Dito na sila sa maglakad-lakad na. I-close muna natin at saka bibigyan muna natin ng tubig. So ito yung tubig yan nila guys, maliit lang. Meron tayong malaki dito sa naunang binibreed natin. Yan. So ito yung breeder natin guys na may lalaki at saka babae. Ito din. So bali 4 na kids lang to. Meron ditong dalawa din. Sa dalawa. So ito yung mga breeder natin. Dito tayo kumukuha ng pangpapisa, no? Para magiging sisiw. Yan. So may kasama kasi itong lalaki guys. Kaya yung itlog nila pwede nating i-incubate. Pwede nating papisain, no? Ito yung unang batch guys na kasunod yung sisiw natin. Nandun. So ito yung batch na meron pang halong lalaki. So pwede na tong siseleksyonan na
kukunin natin yung mga babae dito. Yan, para mas-separate. Kasi ito guys, malapit na din tong mag-itlog. So ito yung galing sa incubator natin na last month. So ganito na sila kalaki, nasa 1 month mahigit na po ito. 1 month plus, no? So pwede na natin tong seleksyonin, kunin na natin yung lalaki at saka babae. Yung lalaki, iwan mo natin dito. Tapos yung babae, mga babae o yung mga pwedeng paitlogin, ilagay natin dyan sa mga bakanting kulungan para dun sila mag-itlog. At ito yung mga, at dito yung mga lalaki guys, iwan mo lang natin dito. So sa stage nito, ganito sila malalaman na lalaki at saka babae, no? Kasi yung breeder natin guys, hindi perfect na combination ng brown na lalaki or male at saka black yung babae. So sa atin kasi brown lang lahat, pero meron tayong lalaki na itim. So hindi din yun magkaroon na kahit sisiw pa lang pwede mo nang malaman na lalaki at saka babae. Kasi pag ganun yung breeder mo guys, brown yung lalaki at saka itim yung babae, doon mo na malalaman kahit sisiw pa lang o maliit pa lang o kakapisa pa lang, malaman mo na lalaki at saka babae. Pure breed yun, no? Pag pure breed, so malalaman mo na agad. Pero pag next na, so ganito yung kalalabasan, no? Ganitong edad mo pa lang malalaman ng lalaki at saka babae. Yan. Pero pag maliit at yun yung breed mo na lalaki, yung brown, tapos babae is itim, sisiw pa lang, malalaman mo na. Kaya medyo magastos talaga guys pag pag mix yung breeder mo. So hindi talaga pure kasi ganito yung kalalabasan. Malalaki na sila, malalaman yung lalaki at saka babae, no? So yung lalaki dito malakas din kumain, kaya medyo magastos, unlike dun sa maliit pa ng sisiw. Kasi kung hindi mo yun itatapon or papalakihin mo, makokontrol mo sa pagkain yung mga lalaki na maliliit, na doon pa lang malalaman mo na yung sexing nila, no? So makontrol mo yung pagkain nila. Pero pag ganito guys, hindi mo makontrol, kasi yun nga, kung kontrolin mo, baka yung kinokontrol mo na pagkain is babae pala. So nagiging bansot, no? Kaya kung ano yung kinakain ng lalaki, same din sa mga babae na kasama dito, kasi lahatan na po ito. At hindi pa natin sa malalaman na one day old hanggang sa 1 month, no? Doon muna natin malaman na babae o lalaki pag 1 month mahigit na. So kailangan talaga dito guys na na tiyaga lang para yung mga pugo mo lumaki ng maayos. Yan. So seleksyonan natin ito masunod na araw ata pag hindi tayo busy. Meron pa tong kasama dito, hinati ko lang kasi marami-rami din to. Yan. So ito din kasama din dun. Ito yun, hinati ko lang, nasa 100 pieces po ito. So ito din kasama ito sa siseleksyonan natin. Kukunin natin yung mga lalaki at babae, no? Para ma-separate na natin sila. At yung mga lalaki guys, pwede na natin yun i-control kasi hindi naman sila nangingitlog. So i-control, pwede natin yun i-control sa pagkain kasi pwede natin yung katayin or o pang ihaw, no? At saka yung babae, yung pukusan natin para mag-produce sila ng magandang itlog, no? So ganun din yung ginagawa nung una, yung pinakataas guys na cage, yan. So yung pinakataas na yan, ito yung papisa din natin na ngayon is nasa 70 to 80% na yung itlog nila, no? Galing dun sa ating incubator. Pero ito guys, lahat is nasa
yung 80% dito sa pugo natin dito lahat sa sa pabahay nila. Galing doon sa galing doon mismo sa incubator natin. Kasi yun nga yung mga nakuha natin sa ibang farm. So nagkakali na. At nung wala na tayong pagkukunan ng mga RTL, so since meron namang meron namang lalaki at babae, so tayo na lang yung nagbi-breed, no? So yun lang guys, yun yung update sa ating pugo. At ito sila. Yan. Alam kong giniginaw na sila kasi hindi pa natin binababa yung yung ilaw. Pero baba na natin to para hindi na sila malamigin. Yan. Baba natin guys. Yan. So ito yung sistema ng ating brooder, no? Ito yung forma. Yan. Pwede ditong buksan pag malaki na sila. At dito sa taas naka-open din. Pero pwede natin itong takpan ng sako para hindi sila lamigin, gawa ngayon na maulan na. So takpan natin to ng sako para sila ay hindi nalamigin. So yun lang guys yung update sa ating mga pugo. Ayan, nagkukumpulan na sila kasi malamig. Tapos dito din sa baba. Ayan. Pero yung iba kumakain. Ayan. So yun lang guys, good morning and happy farming. Please subscribe.